Hello, good morning. Ako si Edetha Sapanta, taga Surigao City, na membro sa Philippine Catholic Lay Mission ni adtong 1987. Sa gamay pa gyud mi, magsimba kami family, pero sa daghang dagko nami, wala na, nag-iyahay nami. Pagtrabaho ko na, wala na kaayo ko naka-join sa mga activities sa simbahan. Nag-graduate ako, Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. Dayon nakasulod ko sa mining. Dito na ako nakita unsaon paguba ng environment, ang mga bukid bulduson ug pabutan og dinamita. Wala ako naka-like dito. Sabi ng nanay ko, bakit ka hindi ka na nagtrabaho? Sabi ko, parang iba yung hinahanap ko ng trabaho. Sumasama ako doon sa aking kaibigan sa simbahan. Nag-enjoy ako doon. Tapos sabi ko sa parish priest namin, Padre, di rin na lang ako magtrabaho. Tapos sabi niya, pag missionary na lang. Hindi ko pinaalam kina tatay at nanay na nag-apply ako sa mission. Nagtaka na lang sila noong pagbisita ng spiritual director at saka vocation coordinator sa bahay. Ano ba to? Sabi ko na, hindi tayo, nag-apply lang ako doon tayo pero hindi pa ako sigurado na matanggap. Noong natanggap na ako, grabe ang reaksyon ng tatay ko. Ayaw niyang malayo ako sa bahay kasi ang kapatid ko mag-aral pa daw ng Cebu, kaya tutulong muna ako sa gastusin. Sabi ko sa kanya, kaya na ninyo yan. May paraan naman ng Panginoon. At yun ang maganda. Nagkumprontahan kami, sabi ko, tay, hindi na kailangan ngayon ng Diyos ng bariya mong alay, kundi ialay mo na ang anak mo. Kung hindi mo ako ialay, ako na lang mag-alay sa sarili ko. Yun na, hindi nga siya nagbigay sa aking pamasahe. Ang nanay ko naman, sikretong binibigyan ako, ito na pamasahe mo. Ako, paalis na ako, nay. Kailangan naman sa training. Nakarating ako ng Davao. At yun talaga, first time kong nawalay sa pamilya. Sabi ko, iniwan ko na ang kamalditahan ko dito sa amin, sa Surigao. Pero pagdating pala sa training, kailangan palang ipalabas talaga ang sarili. Kailangan pala dala-dala, kailangan lang itrim. First ko na assignment sa Kuya Po, Nueva Ecija. At sobrang init pagdating ko doon. Kasi drought yun ng 7 months na walang ulan. Ang mga lupa talaga doon ay nag-crack na. Talagang nagkasakit ako noon. Ang pinaka-tough ko na area, physically, doon na sa Bukidnon. Nilalakad lang yan, ilang bisis tatawirin yung ilog. Kahit na pagod, pero pagdating doon, makita mo yung mga tao nakangiti sa'yo, wini-welcome ka. Ay, salamat. Sinabi ko noon sa tatay ko na, tay, may purpose pala yung aking pagkabarkadista at saka pagkalakwatsira. Ngayon, tinawag na ako ng Diyos, gagamitin ko yan para sa misyon. Doon talaga ako sa Bukidnon, umulan noong gabi, ang lakas ng ulan. Kasi ang dinadaanan ng mga kalabaw, kabayo, at saka tao, the same lang na pathway. Pag maulan yan, talagang grabe ang putik. Dahil sa malaking baha nung gabi, naano daw yung baroto at saka balsa. Pupunta naman ako doon sa kabila. Kung hintay-hintay muna tayo, sister, yung bababa ang tubig konti. Pababa ang tubig, saka tayo tatawid yung baroto. Tumawid kami. Pagtawid doon, paakyat pa ako yan, paakyat ng bundok. Pag-akyat ng bundok, tas bababa naman, i-imagine niyo yan, pagputik yan talagang slide-slide ka yan, grabe. At saka ang init na, dahil hinintay namin ang init para mag-dry down do konti yung daanan. Pagdating sa kumbinto, talagang king sabi, uwi na ako. Bakit ako naghirap dito? Tagatuhod na ang putik. Alam mo, simple lang ang Panginoon. Sinagot niya kaagad yung aking tanong kung bakit ako nagtiis dito. Kasi nasalubong ko yung lumad na babae, may 2 anak, 6 years old siguro yung isa, at saka yung isa maliit pa, karga-karga niya. Saan ba kayo pupunta? Yung doon ako natutulog, doon sila pupunta. Malayo pa. Nagpagamot kami dahil inuubo yung bata, tapos sila rin yung inuubo. Paglingon ko sa kanila, pinapakita ng Diyos na ang liit lang pala ng aking hirap. Kasi ang aking hirap ay yung dinadaanan lang at pagod. Tapos yun sila, hindi pa nakakain, nagkasakit. Ngayon nagreklamo pa ako. Nawala lahat yung pagod ko at continue ako paglalakad, huminto yung iyak ko. Kumakanta na ako na nagpuri sa Diyos. Kaya pagdating ko doon sa kumbinto, sabi ng kasama ko, kumakanta ka pa? Hindi ka napapagod? Ay hindi, kasi may maganda akong experience ngayon. Ang witnessing na nakita ko doon is our happiness. Tawa ng tawa kami na kahit na yung mga tao nagkukupra, lumalabas sila, titingin yan sila. Sino ba itong mga taong ito na
Ang saya-saya nila, kahit dadalawa o tatlo lang kami, parang maraming tao na daw. Hindi namin inintindi yung layo, inintindi ng hirap. Ang biruan naming witnessing noon ang tawa. Nung nasign ako sa Maynila, as promotion coordinator doon sa Luzon, talagang palagi kong kinukuha doon na ang updating ay knowing myself. Saan galing ang anger ko, yung mga fears. Nag-updating muna ako sa East Asian Pastoral Institute diyan sa Ateneo. Coming from 25 countries, na mga madre, pare at lay, nagsama-sama doon dahil nakasama ko yung iba't ibang lahi. I am ready now for mission sa ibang bansa. Foreign mission ko dito sa Hokkaido, sa Sapporo, kasi nasanay ako dito sa Philippines na after 2 years may bunga na, marami ng mga leaders. Pagdating doon sa foreign, ayaw nila magpabisita. Ay ate, busy kami, busy ganoon, ganoon. Pero pag magsabi kami si Mama Mary magbisita, talagang ay kailan ba ate? Kaya ang first ko doon, ako ang palang frustrated ako, parang wala akong nagawa. Pero nung nakita ko na, ay mission pala ito ni Mama Mary kasi mag-gather namin ang tao kung nandyan si Mama Mary. Kung nandyan ang image ni Mama Mary. Sabi ko sa kanila, wala ba sa inyo na kahit sa ganong hirap, nagplano na mag-suicide? Ang sabi naman nila, hindi talaga kami yan ate nakapag-isip dahil takot kami sa Diyos. Pananampalataya nila ay talagang strong. Ako ngayon in charge sa promotion, pag-promote ng Philippine Catholic Lay Mission sa mga diocese o sa mga parokya at the same time yung financial. Hindi naman ako mahiya manghingi. Hindi naman sa akin, para naman yan sa atin, sa Philippine Catholic Lay Mission sa mga missionaries at para rin sa pagpapadala sa kanila sa iba't ibang lugar. Sa mga gustong magsali, hindi naman ito permanente. Pwede kayong mag-alay lang ng ilang taon sa inyong buhay para sa iba. Pagkatapos pwede kayong bumalik. Marami na rin ang iba naging pari, nagmadre, at marami ang nag-asawa. Pero marami pa rin ang naging single, nakagaya ko. Single by choice. Babalik ako sa mission, mag-renew ako sa mission. Hindi na sabing to serve or ano, kundi as my gratitude for the love of God. Sasabihin ko sa batang Edith, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. At mahal ka na. Bye-bye!